Guys, I have here the best loan or online loan services po na legit tong mga to ha. For self-employed, employed, or salaried employees. So recently nag-compile tayo ng iba't ibang categories dyan. Pero now is different kasi naka-group siya sa mga intended lang ha. Sa mga may work or may business or employed individuals talaga. Well, I have here guys my top 6 online loan apps or loan services that we can try online. We don't need to go to the physical branch din. Pure online application lang po ito. Well, FYI, lahat po ito ay legit. SEC registered, CIC accredited, and majority of them po is regulated and supervised by the BSP. Well, by the way, before I start, disclaimer, this video is not sponsored with any loan app that I mentioned in this video, and this is purely based on my experience po na gusto ko lang siyang i-share sa inyo for you to have an idea or maging aware kayo sa mga online loan apps or services na ito. By the way, if you are housewife, student, or unemployed and freelance, you can even try pa din naman. Malay nyo naman, ma-aprobahan kayo dito. Advantage na po kasi kapag tayo business owner or self-employed or employed individuals po, kasi po ito mga i-mention ko is nagre-require po sila ng income proof. Pero kung ikaw naman ay nag-a-accept ng mga remittances or may bank statement, so i-try mo ito. There is no harm in trying naman, no? Ang sinasabi ko lang kasi, advantage lang talaga kung meron tayong maipo-provide kasi mataas po yung chance talaga na ma-approve tayo dito. Well, I have here again my top 6, which is first on my list is fresh na fresh kung na-try recently lang, which is si Acom. Kilala mo na ba si Acom? Charot. Acom guys offers from 5,000 up to 500,000 pesos. Wow. Legit po ito. No need to download the app. We just only need to access their website po. I shared that on my last video. The full details on how I applied there. Kung ikaw ay may requirements na hinihingi ni ako like government ID, TIN number or SSS number or TIN ID, payslip, company ID, bank statement, kasi yung mga hinihingi po ni ako. So kung meron po kayo niyan, kasi madami talaga siyang requirements po na hinihingi, which is kapag naman na-comply mo yun, is talaga namang paldo ka rin at talagang ma-approve ka. Wow. Well, sadly po kasi hindi talaga siya nag-a-accept ng mga hindi nakakapag-comply ng requirements niya. Though kahit mag-upload tayo dyan ng mga requirements natin, so subject for evaluation of course. Like sa case ko is outdated na yung mga documents po na sinabit ko, pero yun nga, na-disapprove ako doon. But you can try that one kasi legit na legit po ito. Hindi naman pa na-disapprove ako, mag-disapprove din kayo. Iba naman tayo ng eligibility dito. Well, second on my list is Revi Credit. Well, nakailang try na po ako dito at nanghihingi po talaga siya ng payslip or COE. Either naman doon. Well, anyways, don't worry kung self-employed naman tayo or business owner tayo. I-prepare lang natin yung ating BIR form na hinihingi po nila, and that's it. Yun lang naman din yung pinaka-crucial na kailangan talaga nating i-provide dito. Well, mataas mag-offer si Revi Credit ha. Nagpapautang siya ng up to 250,000 pesos. Wow. Well, third on my list is kung may Revi Credit tayo, meron tayong CIMB personal loan that I really try that one guys. Well, itong CIMB personal loan, galante to magbigay. So, malaki talaga siya mag-offer kapag tayo ay repeat borrower or kapag tayo ay may high eligibility dito na ma-offeran. Kasi mind you, nag-o-offer siya up to 1 million pesos. Ganun siya kalala. Kasi bangko kasi itong si CIMB. So, hindi talaga, imposible. Alam niyo naman na malaki talaga mag-offer yung mga banks, di ba? Well, here po, katulad po kay Revi Credit, nagre-require pa din po siya ng payslip or COE na latest pa din po ha. Wag yung mga outdated na kasi baka maliligwak tayo dito. Kasi nagma-manual review kasi itong mga to. Well, another, kung tayo naman ay self-employed or kung wala tayong payslip or COE, we can provide the BIR form na nare-require po nila. So, with that po, mataas po yung chance na ma-approve po tayo dito. Ay, masasabi ko talaga, intended lang din talaga naman siya, no, sa mga employed or self-employed individual. So, fourth on my list is si Itomo Loan App. Legit na legit po itong si Itomo. So, the reason kaya di pa ko na-approve dito, dalawang beses na ako nag-apply dito, no. So, anyways, nagpapautang siya ng up to 500,000 pesos na. Ang taas, diba? Kasi legit na legit po ito. Pero, kailangan talaga employed po tayo dito kasi nagre-require po talaga siya ng income proof like payslip, COE, etc. Kaya kung ikaw ay employed, you can even try this one kasi madami na rin pong na-approve dito ng mga viewers ko. So, binabalitaan nila ako. Kasi that time kasi na nag-apply po ako dito, wala akong may ipapakitang payslip or COE ba yan. Anyways, babalikan ko ulit to. Tingnan natin, baka may nagbago sa kanilang requirements. Mali mo, makapasa na tayo. Kasi maganda rin po itong si Itomo. So, fifth on my list is si Maya Personal Loan na lagi niyong fina-follow up sa akin. Well, FYI, nag-o-offer po si Maya Personal
personal loan po na makikita natin to ha inside the Maya app under kay personal loan. So iba po si Maya Easy Credit ha, iba rin po si Maya personal loan. So ito talaga yung pinaka-inaasam-asam ko na ma-approve itong si Maya personal loan kasi mataas siya mag-offer. Nag-o-offer siya ng up to 250,000 pesos at a very low interest rates. Well, dito kasi hindi ko pinroceed yung last application ko dito kasi that time I was clearing up my bank statement at hindi ko yun na-provide agad. Yes, nagre-require siya ng income proof like kung ikaw ay employed, of course, payslip or COE. Pero kung ikaw ay self-employed po, you can provide your bank statement. Pwede po yun. Kaya if ever po na meron kayo niyan, you can go with this one, guys. Kasi legit na legit naman po ito. Well, lastly on my list, siguro ito yung masasabi ko na sige, pang masa ito. Na even unemployed, employed of course, salaried person, or self-employed po is pwede tayong lahat dito, which is itong si Bilis. Alam ko, maraming nare-reject dito kay Bilis, pero guys, try nyong balikan ulit ngayon. Kasi, alam nyo ba, ang dami nang na-approve ngayon kay Bilis, lalo pa sa season na ito na Burmans, para siyang naghahabol ng quota. Parang hindi na talaga siya mahigpit din sa requirements. Kasi a lot of my viewers po, hindi daw sila nag-submit ng kanilang income proof, only the proof of billing po ang kailangan nila, pero meron din mga iila na nag-submit talaga para ma-approvehan dito. Guys, hindi niyo naman na itatanong, I myself guys, experienced that, na hindi po talaga ako nag-submit ng income proof. No, nagre-require talaga sila noon. Legit talaga na nagre-require sila noon. Pero isa ako sa natsyempohan ng system po ni Bilis that time na hindi niya na ako hiningian. Parang nag-direct siya mismo sa loan offer talaga. Pero 500 pesos lang naman ako nag-start guys. Pero ha, dahil sa 500 pesos na yun, natsinaga ako, nasa maximum credit limit na po ako ngayon, worth 50,000 pesos. O diba, saan ka pa? Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa dito kahit po tayo ay unemployed. Try nyo! Well, anyways, quick tips lang din naman. If ever gusto ni Bilis na mag-provide kayo ng income proof, so you can screenshot your GCash transaction kasi sa sister ko, ganun lang yung ginawa niya at na-approve siya. Housewife lang siya ha. Well, those are my top 6 online loan apps or loan services that we can try online lang at lahat po ito ha. Offers a monthly repayment and offers a low interest rates monthly 5% below. Kasi I can guarantee you with this one guys kasi nasilip ko na rin lahat to. Though hindi lahat niya ito approve ako but doesn't mean naapektuhan ang legitimacy and effectiveness nitong mga online loan services na ito. Well again, napakataas ng efficiency or advantage po talaga kapag tayo talaga is currently salaried employees, employed individuals, and even self-employed. Mataas po yung chance nyo na itry ito at maaprubahan talaga. Believe me. Well anyway, alam ko madami pa mga online loan services po that you can add to this list po. Pero itong pinili ko po kasi is based lang din sa na-access ko na itry ko na ng ilang beses. Yung iba dito na-approve ako. So yun lang din naman kasi yung pinili ko. Ngayon, kung may mga alam pa kayo dyan ng mga online loan services that we can try online, you can comment down below po para din aware yung iba nating viewers. Don't worry naman, palagi ako mag-update sa inyo kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you po for watching this video. See you in my next video. Bye!